Mas malaki pa sa isang veteranong PBA player ang tatanggapin naman ni Mike Phillips sa Kyoto Hanarisa ng Japan B-League sa 2 taong kontrata nito ayon sa report. Ayon naman kay Sinobadwa, kaya pa or pwede pa sa Asian Games ang nagretiro ng player ng Gilas na si Kiefer Ravena. At si FIBA, sinabing palaging puno ng emosyon, kapanapanabik at puno ng kwentong hindi kaagad malilimutan ang namumuong rivalry sa pagitan ng Gilas at Tall Black sa World Cup qualifiers. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Tuluyan ang nabulgar ang team ni Mike Phillips sa Japan B-League. Ayon sa report, Kyoto Hanarisa ang nakakuha ng tiwala ng kampo ni Motor Mike. Matapos mabulgar sa report, umugong naman ang magiging compensation or sweldo nito sa nasabing koponan. Base sa inilabas na report ng Fast Break, tumataginting na halos 30 million pesos ang makukuha nito sa loob ng 2 taong paglalaro sa Japan. Narito ang report. Tutukan po natin ang ulat ng Fast Break. Ang dating star ng De La Salle University na si Michael Phillips ay umano'y tatanggap ng malaking kita matapos pumirma ng 2 taong kontrata sa Kyoto Hanarisa ng Japan B-League. Ayon sa source ng Fast Break, ang halaga ng kontrata ni Phillips ay nasa $20,000 or humigit kumulang na 1.2 million kada buwan. Kaya aabot sa tinatayang 29.2 million ang garantisadong kikitain niya sa loob ng 2 taong kontrata. So ito yung pinakamalinaw na patunay na minsan isang magandang stint lang sa Gilas Pilipinas ang kayang magbukas ng napakalaking opportunity, di ba? Matapos mapansin si Mike Phillips sa laban kontra New Zealand at Australia, sunod-sunod yung ulat na may interest mula sa Japan, Europe at Australia. At ngayon nga, base na nga sa report, may 2 taong kontrata na siyang nagkakahalaga ng humigit kumulang na 1.2 million kada buwan mula sa Kyoto Hanarisa. Malaking biyaya talaga to para sa kanyang karera, di ba? Kung matatandaan, parang ganun din na nangyari kay Kentin Miliora Brown eh. Isang window lang kasama yung Gilas, agad din siyang napansin at nakakuha ng kontrata dito sa B-League. Pinapakita lang nito mga playoffs na seryosong minomonitor ng mga foreign teams yung mga laro ng national team. Kapag may player na nagpakitang Gilas sa international competition, mabilis talaga silang napapansin ng mga scouts at club executives ng iba't ibang liga. So kung ikukumpara naman sa PBA, malaking lamang talaga ang usapin ng kita, di ba? Kahit pa isa si Michael Phillips sa mga inaasahang top picks kung nag-PBA siya, malabong umabot kagad sa 1.2 million pesos kada buwan ang magiging sweldo niya dito bilang rookie o kahit regular player siya dyan. Sa B-League, bukod sa mas mataas na sahod, may mas malawak ding exposure sa international basketball at pagkakataong makaharap ang mas matitinding imports at Asian stars, di ba? So mukhang tama ang naging desisyon ng kampo ni Michael na timbangin muna yung lahat ng alok bago magdesisyon. Hindi naman niya sinara yung pinto sa PBA, pero kung may pagkakataong kumita ng halos 30 million sa loob ng 2 taon, why not, di ba? Habang patuloy pang nade-develop bilang manlalaro sa isang mataas na antas ng liga, mahirap talagang palampasin yung ganitong opportunity mga playoffs. Hindi nakapagtataka kung bakit maraming batang Pinoy ngayon ang tinitimbang ang B-League bilang isa sa pinakamagandang hakbang sa kanilang professional na karera. Ilang araw na ang lumilipas, inanunsyo ni Kiefer Ravena ang kanyang pagre-retiro sa Gilas Pilipinas. Ayon sa kanya, tapos na ang kanyang journey sa pambansang koponan, kasabay ng pangakong suporta para sa mga susunod na henerasyon ng players. Subalit para naman kay Sinobadwa, may ibibigay pa si Kiefer Ravena sa pambansang koponan, partikular sa Asian Games, ang tinaguriang Olympics ng Asia. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan po natin ang mga sinabi ni Sinobadwa sa kanyang official Facebook page. Pwede pa to sa Asian Games. Total, ang kulang natin legitimate point guard, di ba? Para mas maayos ang ikot ng bola. And yung mga guard ngayon can focus on scoring. Alam ko Asian Games na lang hindi nakakalaro si Kiefer eh. Well, para sa akin, may point this is Sinobadwa. Yung sinabi niya na pwede pa si Kiefer Ravena dito sa Asian Games. Kung usapang point guard talaga, isa si Kiefer Ravena sa pinakamahusay na floor general ng Pilipinas. Pero sa kabilang side, kailangan din siguro igalang natin yung decision ni Kiefer. Ilang araw lang yung nakalilipas, malinaw niyang sinabi na tapos na yung kanyang chapter dito sa Gilas Pilipinas, di ba? Wala raw siyang pagsisisi at buong suporta na lang ay bibigay niya dito sa susunod na generation ng national team. Hanggang ngayon mga playoffs, aktibo pa rin siya naglalaro sa Japan B-League
Pero iba na ang direksyon ng kanyang karera pagdating sa national team. Sa ngayon mga ka-playoffs, may mga point guard pa rin naman tayo na pagpipilian si Coach Tim Cone. Andyan si RJ Barrientos, yung unti-unti nang nagkakaroon ng mas malaking papel sa gilas, di ba? At syempre si Scottie Thompson. Magkaiba man ang estilo nila ni Kiefer, may kakayahan din silang pamunuan ng opensiba ng national team. Normal lang na may mga fans talaga at katulad ni Snow Badua na gustong makita pang muli si Kiefer sa gilas, lalo na sa isang torneo tulad ng Asian Games. Tayo yung kampiyon dito mga ka-playoffs. Pero kung pagbabasehan ng sarili niyang pahayag, mukhang nakapagdesisyon na talaga si Kiefer Anyway, minsan naman ganun kahit nagretiro na, makikita mo pa rin nasasabak pa ulit sila. So tingnan natin kung may possibility pa ba talaga na makabalik si Kiefer dito sa Gilas, Pilipinas. Samantala, sinukat naman ni FIBA ang naging kampanya ng Gilas sa nakaraang mga window, partikular ang laban ng Gilas sa Tall Blacks. Ayon kay FIBA, palaging may dalang emosyon, matinding eksena at kwentong hindi madaling makalimutan ang pagharap ng dalawang koponan. Ikinumpara pa nito ang laban ng Australia sa New Zealand sa laban ng Gilas at Tall Blacks. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan po natin ang mga sinabi ni FIBA sa FIBA.basketball. Kapanapanabik sa bawat pagkakataong nagtatapat ang dalawang koponang yan. Ang laban ng Tall Blacks at Gilas Pilipinas ay laging puno ng emosyon, matitinding eksena at mga kwentong hindi madaling makalimutan. Kung 2 beses pinahirapan ng Australia ang New Zealand, ganun din ang ginawa ng New Zealand sa Pilipinas. 2 beses nilang pinalasap sa Gilas ang pakiramdam na halos panalo na, pero nauwi pa rin sa kabiguan. Una, ang dikitang 69-66 na laban sa Maynila, sinundan ito na itinuturing ng FIBA bilang Game of the Year ang makapigil hiningang double overtime showdown sa Auckland. Alam niya, tama yung sinabi ng FIBA dito Kung susundan mo talaga yung mga huling laban ng Gilas at New Zealand Tall Blacks, masasabi mo na konting-konti na lang talaga. Hindi ito yung tipong tambakan ng Gilas, di ba? Parehong laro, umabot sa puntong may chance ang Pilipinas na manalo, pero sa dulo, may kulang pa rin. Kaya tama lang na sinabi nila na so near yet so far. Andito na pero malayo pa. Ang sakit nun para sa fans kasi nga ramdam mo na abot kamay na sana pero nawala pa. Yung laban sa Maynila, 69-66, dikit hanggang huling segundo yon. Tapos sinundan pa ng double overtime sa Auckland na tinawag pa ng FIBA na Game of the Year. Hindi basta-bastang papuri yan mga ka-playoffs. Ibig sabihin, nakita rin ng buong basketball world na kaya nang makipagsabayan ng Gilas sa Tall Blacks. Ang problema lang mga ka-playoffs, kulang sa finishing touch para maisara yung laro. Walang malapakyaw na birada ang Gilas sa dulo. Pero alam mo, darating din ang panahon na mababasag yan. Hindi habang buhay nasa panig ng Tall Blacks ang swerte or momentum. Habang dumadami ang experience ng mga batang players ng Gilas at mas nagiging buo ang sistema ni Coach Tim Cone, darating din ang tamang timpla para makagante hindi lang sa New Zealand, kung hindi pati sa Australia, di ba? Hindi naman imposible mangyari yan. Kailangan lang tamang panahon at tamang execution. Wala namang invincible sa basketball. Kahit ang pinakamalalakas na bansa natatalo rin yan. Nakita na natin yan sa iba't ibang international tournament. Kaya kung may matututunan ng Gilas sa mga dikitang pagkatalo na yan, mas malaking tsansa na sa susunod, sila na ang nasa tamang dulo ng scoreboard. Minsan kasi isang play lang ang pagitan ng pagkatalo at panalo.